Hello bes, magandang araw. Umaga na naman, kaya ito, pasok uli kami ni Michelle ngayon sa may TESDA. At ngayong araw din po pala ay magpapractice kami kung paano gumawa uli ng Swiss roll. Para nga po pala sa mga nagtatanong bes kung paano po gumawa ng Swiss roll, ito na po, sasabihin na po namin sa inyo kung paano po namin ito gawin. At unahin na nga po pala natin bes gawin yung ating mga dry ingredients. Bali po ang ating mga dry ingredients ay 3/4 cup ng cake flour, 3/4 tablespoon ng baking powder, 1 pinch po ng asin, saka 1/8 cup ng sugar. At para naman po sa ating wet ingredients best, kailangan po natin 3 egg yolks, 1/8 cup ng vegetable oil, 1/4 cup ng water, saka po 1/2 teaspoon ng vanilla. At kapag tapos na po yung ating dry saka yung wet ingredients, ay pwede na po natin silang paghaluin. At ayan best, halo-halo lang tayo hanggang sa maging well combined silang dalawa. At kapag ganyan na yung kanyang consistency best, okay na yan. Basta wala na mga buo-buo. Tapos best, yung pa na paglalagyan nating Swiss roll ay lalagyan na natin ng lard. Tapos lalagyan na natin ng parchment paper para madali siyang tanggalin once na maluto na siya. Dito naman best ay gagawa naman tayo ng mirang. Sa paggawa naman ng mirang best, ang kanyang mga ingredients ay 3 egg whites, 1/4 cup ng sugar, saka 1/2 teaspoon ng cream of tartar. So ang gagawin mo pala muna dyan best, pagsasamahin mo muna yung 3 egg whites saka yung 1/2 teaspoon ng cream of tartar. Tapos ayan, gagamitan mo siya ng mixer para mahalo silang dalawa. At kapag nakikita mo bes na medyo foamy na siya, ayun, pwede mo nang ilagay yung ating 1/4 cup ng sugar. Bali yung paglagay sa kanya bes is dahan-dahan lang. Huwag mong ilalahat yung 1/4 cup ng sugar. At dyan bes, makikita nyo kung paano siya maging foamy. Sa paggawa nga po pala ng mirang bes, kailangan din talaga ng onting tiyaga para magawa yung ating mirang na maayos. At dito bes, kung mapapansin nyo, foamy na siya. Nalagyan ko na nga pala ng asukal yan bes, hindi ko lang naipakita sa video. At once na okay na yung ating mirang bes, pwede mo na siyang ilagay dito sa ginawa natin na butter. At yan bes, paghaluin lang natin yung ginawa natin na mirang saka yung ginawa natin na mixture kaganina. At yung ating pan nga bes, nilagyan na nga po pala ni Michelle ng parchment paper para once na mailagay po natin yung ginawa natin na mixture, pag naluto na po siya ay hindi siya mahirap tanggalin. At ito na nga po pala yung ating Swiss roll na ginawa. Isasalang na lang po natin sa may oven para pag okay na po siya ay atin na po siyang kukunin. At ito na nga po pala best yung ating finished product na Swiss roll. Napaka-fluffy niyang best ng Swiss roll na ginawa natin. Kaya kahit best pasapasain mo siya, babalik siya. Diyan best, yung pinakataas niya, ilalagyan na muna natin ng ating powdered sugar. Once na matapos best na lagyan ng powdered sugar, yung kanyang kabilang side, 8 na naman kabilang side best. Tatanggalin natin yung kanyang parchment paper para malagyan natin ng powdered sugar. At kapag okay na best, ikakat naman natin yung kanyang mga corners. Tapos best, gagawa naman tayo ng ating mga petit four. At ay na nga po pala best ang ating finished product na Swiss roll. And happy birthday nga po pala sa classmate namin na si Ma'am Rochelle. Maraming salamat nga po pala sa pansit na palibre nyo sa amin. Ayun lang best, maraming salamat sa panonood. Ibang gusto mo.